tumayo at awitin po natin na itinuro ng ating Panginoon. Hawak-hawak po tayo ng kamay. Lumod po tayo at bigay galang sa Banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Pukunsing. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Sa wagas niyang pagmamahal na walang mali, walang kupas, kung ito'y dadamhin lamang ng lahat ng kanyang mga anak, tuwirang ang kahinaan ay mapalalakas niya, ang tigatig na lumbay ng puso nila ay aaliwin upang mapasigla. Gayon din naman ang mahina sa pananalig at pananampalataya, mapalalakas niyang tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Bakit nga ba kapag nasumpungan mo na ang Ama, nakilala mo na siya at kinikilalang patuloy, bakit nga ba pagtutunan mo pa ng malalim na pansin ang mga kinabukasan? Bakit nga ba bibigyan mo pa ng malalim na pag-iisip ang buhay? Bakit nga ba malulumbay ka pa at mababahala sa kinabukasan ng iyong pamilya? Sapagkat ito'y pinapatay niya sa damdamin at inaaliw, nililibang ka ng kanyang mga aral. Kaya't hindi na malabis ang pagtutuon mo ng pansin katulad sa iyong buhay na nauna at katulad sa iyong pagkaabala sa sanlibutan. Yaon na nga ang binabago at nababago kapag ang Ama ang kumilos sa bawat anak niya. Halina mga minamahal ko, lagi niyong tatandaan, di batid ng tao kung hanggang saan ang buhay niya at di niya mababatid, di mababatid kung kailan ang wakas nito. Kaya nga, pinakamahalaga ang pagtuunan ng pansin ay kung papaano ka
lalago sa pananampalataya, lalakas at sisigla sa pagtitiwala sa Ama, at patuloy na mabubuksan ang pangunawa at patatatagin ang pananampalataya. Sapagkat kapag pumilos siya sa buhay ng bawat isa, ikaw ay susurpresahin pa niya, gigitlain ka pa niya, na kung minsan ay di mo inaasahan, ito'y binibigay niya. Hindi mo hinanap, napakita niya. Hindi mo hiningi, pinagkaloob niya. Gayon nga ang Ama. Ganyan kumilos siya. Kaya't may pinatutupad siyang napaka-imposible upang maging posibleng gawin niya at pakitang gayon ang pagkilos niya. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Ang mahalaga bawat araw, maging masaya, maging maligaya, at di tigmak ng luha ang mga mata, at pag-aalala ay walang maliw sa maghapon at magdamag. Mula sa Eklesiastiko. Dahil sa kanyang pananalita, ang marunong ay tataas sa karangalan. Nakukuha ng matalino ang kalooban ng may kapangyarihan. Pag nakuha mo ang kalooban ng hari, patatawarin ka sa iyong mga pagkukulang. Kaya pagbutihin mo ang pagbungkal ng mag-ani ka ng sagana. Kahit sa matalino'y nakasisilaw ang panunuyo at regalo. Nagiging busal na pumipigil sa kanya na magsalita ng totoo. Ang karunungan di ginagamit ay tulad ng nakabaong kayamanan. Hindi ito pakikinabangan ni numan. Mabuti pang di hamak ang hangal na nagtatago ng kanyang kamangmangan kaysa isang marunong na ayaw gumamit ng kanyang karunungan. Anong silbi, anong kabuluhan ng karunungang pinagkaloob sa iyo ng Ama? Kung hindi ito magagamit mo sa kabutihan na ikapagkakahusay ng buhay mo, na ikalilisya mo sa lahat ng dusa't kapahamakan dahil sa kamalian at kasalanan. Ang karunungan tinataglay ng tao kung papaano kumilala at makakilala sa Ama ay isang pagpapala at isang kayamanan. Ang karunungang mula sa Kanya na kung papaano Kanya pagtitibayin, patatatagin at bibigyan ng pag-asa sa buhay, sa mga hamon sa iyong buhay, kung paano mo pakikibakahan, malalabanan hanggang mapagtagumpayan, ay isang kayamanang hindi mo mapupulot na kahit na anong salapi ay walang kapantay. Sapagat ito nga ang yaman na mahirap masumpungan sa sanlibutan at sa mga katauhan lamang. Ito'y masusumpungan at mararamdaman, makakamtan mula sa Diyos na lumalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Napapakita ng Ama ang kanyang kabutihan at kadakilaan sa mga mahimalang gawa niya, at nang dahil sa kanyang kapangyarihan, nakakikilos siya, nakagaganap siya nang di man lang nakita. Subalit, nadarama, nakikilala ng mga naghahanap sa kanya upang masumpungan at siya'y patuloy na asahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Lahat ng tao sa unang pagkatao ay may kamalian, may kasalanan, may kakulangan, may kalabisan na di niya namamalayan. Sapagkat bilang tao, kung ang pananaw mo totoo at tama ang ginagawa mo, sulong ka lang ng sulong dahil hindi mo batid na ito pala'y hindi na nararapat sa pananaw ng Ama. Subalit, nang buksan niya ang pangunawa mo at madama mo siya,
kinilala mo siya, na ituro niya sa iyo ang marapat, nadama mo kung paano siya magmahal, naunawaan mo ang mga layunin niya sa iyo, sutil ka na lamang anak niya para hindi mo ito sundin at tukdin, para magpatuloy ka sa unang buhay mo, sa unang pagkatao mo. Kaya't siyamang kinikilala ang ama at nakikilala siya, na pagtutuunan ng pansin ang kanyang kabutihang loob at kagandahang gawa ng mga anak niyang tumanggap at nagsusumakit, nagsusumikap na siya ang sunurin. Hindi ang ganang sarili, hindi ang ganang kagustuhan ng sariling pagkatao. Kaya naman sa pagsunod at pagtalima sa kanya, yaong karunungang dulot niya ay hindi nasayang, hindi masasayang at di kailanman mawawalang kabuluhan. Bagkos, ang karunungang dinulot niya at binahagi kanino man sa pamamagitan ng kanyang espiritu at sa kanyang anak na isinugo sa mundong ito upang magpakilala at ipakilala kung sinong ama't ano siya, Jesucristong pangalan, naganap ang mga kumilala ay nangabuksan ng pangunawa nila. Sa unay hindi ka bukas, kaya tanggapin mo bilang taong may kamalian ka. Subalit, nang nagpakilala sa iyo ang ama mong di nakikita, subalit sinasamba mo't tinatawagan mong Diyos ko at Ama ko, mayroon nawang pakinabang kang kamtin bilang anak na lumalapit sa Kanya upang pakupkop at magtiwala kang ganap. At siya na nga ang pasimula ng pagbabago mong diwa, pagbabago mong pandama, pagbabago mong kalooban. Sapagkat siyaong binahagi niya na hindi kayang matingkala at malirip ng tao, naganap ang lahat dahil sa pagtanggap sa kanyang espiritu. Kaya't paano sasabihin ng tao, walang magbabago? Masama na iyan. Hindi totoo yan. Sino mang pinakamasamang tao, maaring magbago at makapagbagong buhay. Kapag kumilala at tinanggap ang Ama, walang di magbabago. At siya ang pawang katotohanan, ang pagbabagong buhay ay naaayon din sa pagtalim at pagsunod ng tao. Kapag totoo ang puso niya, nanadamat din naman niya, yaong amang tinatawagan niya, walang hindi siya mapagbabago. Kaya nga sa pagsisikap at pagsusumikap ng pagbabagong buhay ng tao, napapatotohanan ng Ama na siyang totoo at siyang tapat na nagmamahal sa bawat isa. Kaya naman kapag nadama ang kanyang pag-ibig, nagsusumakit ang mga nakadama na wag nang mawalay pa, sapagkat kay sarap sa piling ng kanyang espiritu. Halina kayo mga minamahal ko, humingi kayo ng karunungan mula sa Kanya. Karunungang magtatawid sa inyo sa lakbayin niyo sa mundong ito. Karunungang maghuhulagpos kung paano niyo hahamunin ang pananampalataya niyong tapat na mula sa Ama, na kailanman ay hindi kayo titigatigin at babalisahin ang inyong damdamin, sapagkat ang karunungang ito ang siyang bumubuhay sa inyo upang maging ganap kayo na maging marapat sa Ama. Kaya't kung paano kayo nakikipagtotoo sa karunungang tinanggap niyo at nakilala niyong may Ama, Diyos ng katotohanan, doon ang simula para pagtibayin ka bilang anak niyang kumikilala sa Kanya. Kaya't ang sumusunod sa Kanyang mga aral, nagsasabuhay na tuwiran, walang hindi magliliwanag ang buhay, at walang hindi makakaunawa. Kaya't nang mabuksan ang pangunawa ng mga tumanggap, naunawaan nilang may Diyos na tapat, may Diyos na totoo, may Diyos na lumilingap, may Diyos na magsasadsyad, maghuhulagpos sa dagok ng buhay, sa hirap at hilahil, sa kahit na anumang pinagdaraanan. Sapagkat ang tagumpay ay hawak ng Ama at kaya niyang ilagak sa lahat ng kanyang mga anak kung tatanggapin at kikilalanin siya, walang hindi magtatagumpay. Halina kayo mga minamahal ko, nagdanas ba kayo ng mahirap? Ngunit di kayo natigatig, patuloy kayong lumaban at sama kayo'y nagtiwala, ang mahirap na yao'y napapagaan niya. Dumanas ba kayo ng sakit?
at nahirapan kayo sa inyong dinanas na karamdaman, magtiwalang patuloy at manalig na ganap. Siya ang kagalingan at tunay na nagpapagaling. Nagdanas ba kayo ng pakikibaka sa pakikipagkapwa-tao? Kung paano kayo makikilaban sa pagiging matapat nyo at di kayo matutuksong? Kayo'y sumunod, kayo'y matalo ng damdaming tao, magala kayo at magpuri kapag napagtagumpayan nyo ang damdamin nyo na hindi pinanaig ito para makalimot at lumayo kayo sa Ama dahil nagkasala kayo sa panunukso ng kapwa nyo. Lahat nga ba'y dinanas mo na? Naranasan mo ba ang ika'y layuan, samantalang ika'y nagmahal naman? Nakamtan mo ba ang pagtitibay dahil pinatibay ka ng Ama sa pusong taglay mong may pag-ibig na totoo? Magalak ka at magbunying patuloy sapagkat napatotohanan ng Ama, anak ka nga niya. O halina mga minamahal ko, lahat nga ng pinagdaraanan ng tao hindi maaaring di maulagpusan sapagkat ang dulot ng Ama ay tagumpay. Tagumpay sa hamon ng buhay, sa hamon ng pananampalataya, sa hamon ng pakikibaka, ng pamumuhay espiritual at pamumuhay pisikal. So may inyong kapayapaan, karunungay inyong kamtin, matututunan ang dapat gawin. Nek karamanehanam, nek karamanehanam, nek karamanehanam. Buhay ba nga ma? Kaya kapag pinagtiwalaan kayo ng Ama na sinidla ng karunungan, huwag niyo siyang biguin sa pagtitiwalang iyan. Bagkus gamitin niyo at ipatupad ninyo sa sarili niyo mismo kung paano magsabuhay ng karunungang linagak niya sa pagtitiwala at paniniwala niyang mga anak niya kayo. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamanehanam, nek karamanehanam, nek karamanehanam. Buhay ba nga ma? Tapat ba ang Diyos? Ano ang mga kinagigitla at nakakagitla sa bilang mga tao na nagaganap sa mundong ito? Yung ang kapwa nila'y mahirap, biglang umunlad. Maraming tanong ang tao, sasabihin, ba, paano umunlad yun? Mahirap ang buhay nun ah. Anong nangyari? Anong ginawa? Ba, kahiwa-hiwaga naman. Ano kaya ang ginawa nila? Ba't kaya nagkagano ng buhay? Ano pa? Yaong alam na malala ang sakit, subalit isang araw nakita nilang magaling at naglalakad. Sadya nga magtataka, hindi ba kaya na malubha ang sakit? Di ba kaya nakaratay? Paano kang nangyari? Ano ba kang nangyari? Ano at gumaling siya? At eto magaling na, naglalakad na. Ang pangyayaring wala naman sakit yun. Alam na malakas. Aba, ano kang nangyari? Bakit nangyari yun? Anong naganap? Ba't namatay siya? Ang pangyayaring makita nila, aba, walang bunga yan ah. Ba't ngayon ay kay daming bunga? Napakahiwaga naman Eka. Tingnan mo nga Eka, ilang butil lang Eka ang nakasibol noong una. Ngayon Eka, ang daming naging butil ng palay siya. Napakaraming pinagtataka ng tao dahil tao nga sila. Subalit, kung alam ang kahiwagaan ng Ama at kinikilala ang kapangyarihan sa anumang nagaganap at pinatutupad, walang katakataka, walang nakapagtataka, at walang katakhataka, sapagkat gayon kumilos ang Ama. Ang inaasahan ng tao kung magkamisan, yaon ang di niya nararasahan. Subalit, kung alin kung misan ang hindi niya man inisip at hindi niya alam na magaganap, yaon ang kung misa'y pinatutupad. Subalit anuman ang pinatupad at anuman ang nagaganap sa buhay ng tao, kung kikilala at nakakilala sa Ama, kagalingan sa taong may karamdaman, katighawan sa taong may kahirapan, pagbubuklod-buklod sa taong nagkakahiwalay, nagkawatak-watak, kahiwagaan
ng buhay nila na hindi nila kayang liripin na ipagkakalob ng Ama sapagkat totoong mahiwaga siya. Yaon ng Ama, hindi kayang liripin ang isip ng tao ang gagawin at magagawa niya, kaya ito'y nagtataka. Subalit ang Espiritu niyang alam lahat, batid lahat, ang karunungan at kapangyarihan ng Ama. Hindi na siya nagtataka. Wala siyang pagtataka. Kaya't ang mga may taglay ng Espiritu ng Ama, ang bawat kaganapang nasaksihan at nakita nila sa kapwa nila, hindi na nila pinagtatakhan, hindi sila namamangha, hindi sila nagtataka sapagkat alam nila, kayang gawin ng Ama ang lahat sa buhay ng tao sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa halip na sila'y mamangha at magtaka, ang nasasabi nila, totoo kang mahiwaga, Ama. Ang napangyayari mo hindi mapangyayari ng tao, ang ginagawa mo hindi magagawa ng tao, subalit ang baguhin mo ang mga lumalapit sa iyo, nagnanasang makapagbagong buhay, tunay na di binibigo mo. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Kung may nakita kayong walang bungang halaman, huwag nang magtakang, nagsiksik ngayon ang bunga. Patuto lamang ng Ama, ang lahat ay kaya niyang bigyan ng kalunasan. Kaya't wala ka bang pamumunga? Hindi ka pa ba nagbubunga? Ika'y nagtanim na nagtanim, wala ka pang inaani? Baka kulang pa, suriin mo. O dili kaya naman, pinagtitibay ka lang ng Ama upang patuloy kang magtiwala at maniwala sa Kanya at isang araw ang kapagalan mo, sorpresahin Kanya at ika'y masihan, magalak ng todo-todo o mapawang kagalakan mo. Dili kaya naman nais Kanyang lumigaya na isang araw magitla ka, ang pagtatanim mo'y may bunga na palang lahat ito. Iyaw na nga ang Amang kahiwa-hiwaga ang gawa, ang karunungan niya'y di malirip ng tao sa lupa. Maliban tanggapin at kilalanin ang Espiritu niya, makikilala at matatanggap kung sino't ano siya. Mababatid ang lahat ng tama tumpak, kaya't patuloy gagawin ang nakilalang Amay sambahin sa katotohanan. Sa isip, sa salita at sa gawa. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay bang Ama? Iba't iba nga naman ang kaganapan at nagaganapan, no? Kung magkaminsan, sadyang may mga taong nagsasalita na hindi nila alam ang sinasabi nila. Ngunit, sabi nga, huwag mong hamakin ang Espiritu at huwag kang lumaban sa hindi mo nakikita. Buhay bang Ama? Ang sabi nga, kalabanin mo na ang pangalang Hesukristo na nagkatawang tao, huwag lamang ang Espiritu Santo. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Kaya, ang likha ng Ama ay hindi matututunan kung ano ang kaukulang gamit kung walang Espiritu siyang magtuturo sa ibabaw ng lupang ito sa mga tao. Ano ba ang karunungan ng tao na gumamit ng ganung halaman para sa ganung gamot, para sa ganung sakit, kung walang Espiritu na maghahari at magtuturo? Ano ba ang kaukulang malalaman ng tao kung papaano gumawa ng ganito at ganyan kung walang isip na bibigyang talino? Sino nga ang taong makatutuklas ng mga nagaganap ngayong makinarya sa iba't ibang laboratorio na tinatawag ng tao mga ginagamit na pangsuri sa karamdaman kung walang utak ang tao, kung walang sisidlang talino? Subalit kung magkamisan, may mga taong kilala raw ang Ama, ngunit kung humamak sa kapwa nila'y walang patumangga sila. Kaya naman, itong Ama na hindi nalingid sa kanyang lahat,
may takda nga ang kanyang paniningil sa lupa. Napakasarap ang kumilala sa kanya't kilalanin ang gawa niya sa mabuti at ikabubuti, kailan may di katuturuan ng makapagpapahamak at ipapahamak mo bilang ikay mahal na mahal niya. Kaya't nagagalak ang puso ng mga anak niyang kumikilala, tumatanggap na totoo sa kanyang espiritu na di man nasilayan, ngunit nagpapadamang mahal na mahal ang tao. Kaya't ang mga nakadamang mahal na mahal ng Ama, nagsusumakit, nagsusumikap, mahalin din siya. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Ngayon, naisasalarawan at napapatotohanan ng Ama sa anumang kaloob niya, na gusto't nasa niya, simplit payak na gawa, na makakapagpakita siya ng hiwaga, tunay na kanyang maipapabatid sa lupa. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan sa pitupitong dahon, pitupitong gatang, maraming nakikinabang, sa pitupitong baso, sa pitupitong araw, pasyam-syam na araw, maraming nakinabang. Subalit kapag nagsalita kang 8-8, ikay mamamatay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Dakila bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal, sapagkat walang baliw na tao para turuan ng pito-pito ang mga kapwa-tao. Kaya't wala ring baliw na tao na magpapalagok ng makabubutit, makapagpapagamot. Kaya't kapag hinamak ang di baliw na tao, may Amang susuri nito. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila ba ang Diyos? May sayaw na 8-8, pa 8-8, ngunit sa dahon may pito-pito. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sa gawang mabuti, maraming makikinabang na tao. Sa gawang hindi tama at masama, marami ang napapahamak. Ngunit sa gawang mabuting maraming nakinabang, Ama ay natutuwa. Sa maraming masamang nakapipinsala, Ama'y bagot na bagot. Nais niya nang gumanti, parusahan na madla ng mga kasamaan. Subalit binibigyan niya ng karapatan na magbago man din ang mga magasama. Kaya ang nais niya, hali kayo, tayo na, wika nga ng Ama. Mga anak ko, kayo'y sumunod na at makikilala ninyo ako. Kung sino akong butihing magulang nyo na pinakama sa buong mundo. Pagpalain kayo. Alam kong kabilis ka, sapagkat may bukas pa. May misa bukas, anuman ang ilathala bukas, karagdagang karunungan, bukas naman kayo umalang. Kaya, huwag nyo sabihin, naku, nagsimba na ako kanina, bukas ay maagang gigising, wag na. Sapagkat bawat araw na minimithi mong matuto ka, marami kang karagdagang karunungang makakamtan. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng
sa pasyonis. Kaya, umakin at tanggapin, alam. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Doon, itcha nyo doon, itcha nyo doon. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Magandang mahal. Dalawa. Eka muna, dalawa. Ikaw, dalawa. Putol. Kalau putol. Anak-anak. Pero, andang. Sa'yo. Tinatanggap batang are. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Winika niya, manalig ka na. Bawat araw may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga mayroong magandang alam kong may magagawa ang Ama.
kaguluhan nila ngayon. Laklak lang na maneka ng sampagita. Tatangaeka ng mga taong iyan. Katatangaeka, napakatatanga. Yan ang di nila kayang liripin, di kayang unawain, sapagkat ang di nila alam, pag nahambing ka sa bulaklak, na walang patid ang pamumunga, tagulat tag-araw, sumisibol ang bango niyan. Di mo namamalayan, pagbabago ng buhay nakakamtan. Lumakas ang katawan. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tumayo kayong taglay ang galak sa puso nyo. Maliwanag nyong maunawaan ang dulot ng Ama sa buhay nyo. Maunawaan nyo kung paano gusto niyang mamuhay ng payapa at marangal ang tao at makapamuhay ng may kapanatagan ng kalooban at kalakip na galak sa kabila man ng huwag mong sabihin, ako'y mahirap. Sapagkat ang lahat may pagbabago sa lupang ibabaw. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, tayo na't humayo sa patnubay ng Ama.